kumain siya ng sili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang asul na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang munting tawis na pari ay natulala. Di nakapag-react mula sa pagkataranta. Napuno ng balahibo ang mukha ng dalaga. Sa isang kisap mata lang, ang babae ay naging malaking asul na phoenix. Nang walang sabi-sabi, inatake niya ang maliit na tawis na pari. Akala ko kakainin ng blue blood phoenix ang maliit na tawis na pari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bulag niyang hinubad ang kanyang damit. Nang makitang malapit na siyang mawala sa kanyang pagkabirhen, kritikal na sandali, agad na itinapon ng maliit na tawis ang pilak na karayom sa bulsa ng kanyang pantalon. Siya pinatamaan ng dibdib ng phoenix. Agad na bumalik ang dalaga sa kanyang orihinal na anyo at bumagsak sa lupa. Nakatingin sa mabango at madulas na balikat ng munting tawist. Tumalon ang dalaga sa saya. Pagkatapos, dinala ng maliit na tawist ang babae pabalik sa kanyang kampo. May tatak pala siya sa kanyang braso. Mga bulaklak na natuyo. Maaaring mamulaklak sa kanyang mga kamay. Upang masubukan ang kakayahang buhayin ng mga patay, hinawakan niya ng mahigpit ang baling braso. Tulad ng inaasahan, ang mga daluyan ng dugo ay tumutubo ng makapal mula sa ugat ng sirang braso. Sa susunod na segundo, ang braso ng lalaki ay lumaki ng buo. Ngunit nagsuka ng dugo ang dalaga upang matulungan ang lalaki na bumalik sa normal. Tiniis ng dalaga ang matinding sakit at muling nag-spell. Tulungan siyang lumaki ang isa pang putol na binti. Kahit na may dugo sa kanyang ulo, hindi siya naglakas loob na huminto. Sa ganap na pagbabalik ng lalaki sa normal, nawalan ng lakas ang dalaga at bumagsak sa kama. Ngunit ang hindi inaasahan ng lalaki ay, sa pagkakataong ito ang pisikal na pagsusumikap, painain at painain ang katawan ng dalaga. Sa huli, diretso siyang namatay. Nalaman ng ninuno na isinakripisyo niya ang kanyang